300,000 turista ang inaasahang manunood sa dalawang malalaking event ng Panagbanga Festival sa Baguio na gaganapin ngayong weekend. Nakibalita tayo live kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine, kamusta ang sitwasyon dyan? Marami na bang turista? Happy Panagbanga Festival, Mark. Happy Panagbanga Festival, mga kapuso. Handang-handa na ang lahat para sa selebrasyon ng makulay na Panagbanga Festival 2015. Sa katunayan ay dagsana ho yung mga turista, mga local o foreign tourist man dito sa City of Pines. At sa ngayon, mga kapuso, ay talagang sunod-sunod na rin ho yung dating ng mga pasahero mula sa iba't ibang mga probinsya para masaksihan ang malalaking mga event dito ho sa Flower Festival. Mga pasaherong biyaheng Baguio sa mga van at bus terminal sa Dagupan City. Para iwas siksikan, inagahan na ni Mang Lorenzo ang pagbiyahe sa City of Pines. Kasi maaga parang makapaser doon sa kuan. Sa siksikan po, iwas din. Oo, naiwas sa siksikan. Sapat umano ang bilang ng mga van. Yes, ma'am. Saturday and Sunday siguro. Kasi hindi kami makapenetrate sa terminal namin eh. Na hindi naman mabilis at hindi naman mabagal para katamtaman lang po at saka nakasitbelt naman yung pasahero natin sa harap at saka yung driver po, ma'am. Pinayuhan ng mga pasahero na huwag magdala ng malalaking bagahe. Iwasan din magdala ng mga kontrabando tulad ng patalim at armas. Alas 7 ng gabi ang last trip habang alas 3 ng umagang first trip packet ng Baguio. Samantala, sumailalim na sa final briefing ang PNP, Panagbanga Executive Committee at ang mga force multiplier na magpapatupad ng seguridad sa pagsisimula ng dalawang pinakahabang aktibidad ng Panagbanga 2015. Bukas nagaganapin ang street dancing parade na lalahukan ng nasa 20 contingent mula elementary, high school at open category. Sa linggo naman gaganapin ang Grand Float Parade. Ayon sa Baguio City Police Office, posibleng aabot sa 300,000 turistang manonood ng dalawang malaking event. Na fully booked ang ating mga hotels ngayon. We're monitoring ngayon yung mga transient housing natin at nang sa ganun ay mas ma-determine natin kung gaano talaga karami yung mga turista. Baka dumami ang aakyat. And they are predicting close to 1 million spectators, the local tourists and foreign tourists that will be flocking Baguio. Mahigit 600 pulis sa 3,000 force multiplier ang ipapakalat sa Baguio City simula ngayong araw. Ngayong hapon naman, inaasahan ang pagdating ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Kaya naman mahigpit din ang seguridad maging sa mga terminal. Ma'am, kompleto naman tayo sa sa bus. Tapos sa security, marami naman tayong bantay. Sa monitoring ng BFFFI at BCPO, maayos ang sitwasyon at maluwag pa rin dalin trapiko sa major road packet ng Baguio City. Bukas sa lahat ng uri ng sasakyan ng Nagilian at Marcos Highway, habang tanging mga light vehicles naman ang maaaring dumaan sa Quezon Road. Basically, ang tatlong roads natin, Marcos Highway, Quezon Road, and Nagilian Road, pareho pa rin, walang pagbabago. Mark, fully booked na lahat ng mga hotel sa transient houses dito nga sa Baguio City at talagang inaasahan daw na dadagsa talaga yung napakaraming mga turista. At syempre dahil napakarami nga yung mga turista, ayon sa PNP, asahan din daw yung posibleng pananamantala ng mga kawatan. Kaya naman paalala nila sa publiko na mag-ingat, doblehin yung kanilang pagiging alerto para makaiwas sa posibleng insidente ng nakawan o di kaya ay yung salisi ng mga gang dito nga sa Baguio City. Pero tiniyak nila na magiging maayos, handa ang PNP sa lahat ng ganitong uri ng mga circumstances. Yan muna ang latest mula dito, Mark. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel.